Kapitan, narinig si Ibarra daw ay umuwi na. Ang ganda naman ng iyong damit. Saan mo nabili niya? Aking bahay, may gaganaping salo-salo. Kung kaya't inaanyayahan ko kayo. Naway inyong paunlakan. Ano kaya ang maaari kong isuot? Ako, hindi ko alam ang isusuot ko. Magandang hapon mga padre. Bienvenido, Gino't Gina. Kayo'y magsaya at kumain ng gusto niyo. Ngayon lamang ako nakapunta rito. Kung kaya gusto kong malaman ang asal ng mga katutubong Pilipino. Sarili kong pera ang nilaan para makapunta. Gusto kong malaman ang tungkol sa mga Indyo kung kaya't napasama dito. Ang mga Indyo ay mangmang. Wala pong kinalaman yan sa desastang ko ng tabako. Hindi ba kayo nakakaintindi? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Padre Damaso? Hindi nyo ba batid na karamihan sa mga Indyo ay mangmang? Si Ginoong Laruha ang makakapagpatunay sa inyo na ang mga Indyo ay mangmang at mapagwalang bahala. Padre Damaso, kayo'y 20 taong nanilbihan sa bayan ng San Diego. Hindi ba kayo nasiyahan doon? Hindi, dahil walang kalayaan ang mga kura. Hindi dapat manghimasok maski na ang hari sa pagpaparusa ng simbahan sa mga erehe. Dapat yung malaman ng general ay tinatawan ng hari. Kung kaya't may karapatan siya. Bawiin niyo ang inyong sinabi. Kung hindi, ay bukas na bukas rin ay makakarating ito kay Kapitan General. Alam ba ninyong ipinahukay at ipinalipat niya ang libingan ng isang marangal na lalaki na pagbintangang isang erehe ng pari dahil lamang sa hindi namumumpisay, siyang may kagawan. Magandang hapon sa inyong lahat. Nararangal kong pinapakilala sa inyo si Crisostomo Ibaran na anak ng aking yumaong kaibigan. Kararating lamang niya buhat sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Aba, ang kura ng aking bayan at ang matalik na kaibigan ng aking ama. Totoo ang iyong tinuran, ngunit hindi ako matalik na kaibigan ng iyong ama. Maraming salamat, Ginoo, at ligtas kang nakarating rito. Ikinagagalak kong makita ka, Tiniente. Mabait ang iyong ama, hindi ko yung may kapaila. Kaya Ginoo, hangad kong mas maging mapalad ka kaysa sa iyong ama. Ginoo, ang papuri niyo sa aking ama pumapawi sa aking hinala tungkol sa kanyang pagkamatay. Ang ganda ng damit mo ngayon. Oo nga. Ganda na yung Magandang hapon, mga binibini. Magandang hapon, mga Ginoo. Magandang hapon din sa iyo, Ginoong Ibarra. Kinagagalak namin kayong makita. Magandang hapon, Ginoong Ibarra. Nais ko lamang po kayong anyayahan mananghalian sa aming bahay. Maraming salamat, Kapitan. Ipagpaumanhin ninyo po, subalit ako'y magtutungo sa bayan ng San Diego kinabukasan. Ganun po ba, Ginoo? Sige, sa susunod na araw na lamang po kung kayo'y wala nang gagawin. Ito eh, identity. Ano ba? Nadumihan na ang aking saya. Ipagpaumanhin po ninyo doon yung Victorina. Hindi ko po sinasadya. Para sa inyo ang upuang ito, dahil kayo ang padre kompesor ng pamilya ni Kapitan Tiago. Ikaw ang kura ng bayan. Mas karapat-dapat na ikaw ang umupo rito. Kapitan Tiago, halina kayo't kumain na tayo ng sabay-sabay. Huwag mo muna akong alalahanin, Ginoo. Marahil nakalimutan mo na ang iyong bayan dahil sa tagal mong pamamalagi sa Europa.
Wala man ako dito ng ilang taon, ngunit hindi ko ito makakalimutan. Subalit, ang aking bayan ang nakalimot sa akin. Ni isa ay wala man lang nakapagbalita sa sinapit ng aking ama. Ginoong Ibarra, bakit hindi ka man lang nagpadala ng hatid kawad gaya ng ginawa ni Don Tiburcio? Nasa ibang bayan ako nitong huling 2 taon. Aling bansa sa Europa ang naibigan ninyo? Kahit aling malayang bayan sa Europa, ngunit una sa lahat, ang Espanya na siya kong pangalawang inang bayan. Ano naman po ang pinakamahalagang bagay na nakita mo? Nakatayo tayo sa pamumuhay, pananampalataya at sa lahat na. Bago ako tumungo sa isang bayan, ay pinag-aaralan ko muna ang kanilang kasaysayan. At pagkatapos ay wala ng katangian ang hindi ko batid. Ngunit, natiyak kong ang kasaganaan ng bayan ay nababatay sa taglay nilang kalayaan. Iyan lamang ba ang iyong nakita? Kahit napaslit ay nakakaalam niyan. Mga Ginoo, ipagpaumanhin ninyo ang aking pag-alis. Subalit, ako'y lalakad bukas, kaya't marami akong lulutasin. Mga Ginoo, sa kabubuti ng Espanya at Pilipinas. Sa paglalakad ni Ibarra na hindi alam ang patutunguhan, napadpad siya sa may liwasan ng binundok. Sa paggala ng kanyang tingin sa lugar, dumantay ang kamay ni Teniente Guevara. Pag-iingat ka, Ibarra. Nakikiusap ako, Teniente. Maaari niyo bang isalaysay ang buhay ng aking ama sapagkat lubos na wala akong nalalaman ukol sa kanya? 1 taon na ang nakalipas simula nung sumulat ang aking ama sa akin. Ibinili nito na wag akong magugulat kung sakali mang hindi siya makapagsulat, sapagkat lubha siyang abala sa kanyang gawain. Si Don Rafael ay siyang pinakamayaman sa buong lalawigan. Bagamat siya ay ginagalang, may ilan ding naiinggit. Don Rafael Ibarra, matagal na tayong hindi nagkita. Bastardo, matagal ka nang hindi nakikimisa. Hindi ka na rin nangungumpisal. Matagal ka nang hindi pupunta sa aking mga sermon. Nabilanggo si Don Rafael dahil sa pagkakaroon ng mga lihim na kaaway. Ako ba pinagloloko ninyo? Wag po! Hindi na po! Hindi na! Wag po! Hoy! Ano ang ginagawa mo? Bakit ka nangingialam? Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang sumuray-suray ang artilyero at dahang-dahang nabuwal. At dahil dito, nabilanggo si Don Rafael. Sa Fonda de Lala, ang tinutuluyan ni Ibarra. Habang nakaupo sa tabi ng bintana, makikitang balisa siya sa sinapit ng kanyang ama. Mula sa bintana, natanaw niya ang isang maliwanag na bahay sa kabila ng ilog. Naririnig niya ang kalansing ng mga kubyertos at pinggan. Dinig din niya ang tugtugin ng orkestra, at sa paglalim ng gabi, madali siyang nakatulog.